And good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Trap. So, araw na to magdiligpit ako. Kalat-kalat yung mga trees ko ngayon kasi kahapon nag-visit dito sila Sir Buddy ng agribusiness, how it works. Si Sir Buddy Gansenya, dati siyang nag-work sa Agri 7. Tapos, ano pa ba yan? Channel yata meron din sila dati. Kasi iba pang mga network. Ako natatandaan niyo yung kung nung bata pa kayo. May mga agriculture related channel, no? Na laging pinapalabas. At yung mga bata dati, ayun yung naging anchor nila para magkaroon ng exposure sa agriculture. Kahit na tayo na mahilig sa laro lang dati, no? Or computer games tulad ko sa bahay lang. So, yung pagka nanonood ako, nakakaaliw kasi nakikita mo nagpapakain ng mga livestock, nagtatanim ng mga crops, tapos in-interview yung mga farmers. So hanggang ngayon, yun, pinagpatuloy yun ni Sir Buddy yung kanyang gawain na yun na ngayon sa agribusiness how it works na pinapakita. At one time, minessage ako ng isang kakilala, kaibigan na si Sir Dom Galimba. Siya yung nagturo sa amin dati ng tissue culture dyan sa Pasig. Dating headed ni Sir Levon Ong na tissue culturist. Nandun si Sir Dom at talagang napaka-passionate niya na mag-tissue culture, to the extent na nagkaroon ng burn yung kamay niya dahil dun sa process ng tissue culture, di ba? So naka-glove siya, no? Natatandaan ko pa yan, yung scar niya sa kamay. Turuin niya yan, tapos papatuloy pa rin ang tissue culture. Yung iba na siguro medyo nabahag na yung buntot na tuloy ng tissue culture, pero siya hanggang ngayon. So kahapon nga, no, ay nag-visit dito. Ang disadvantage lang na nag-visit sila ng umuulan na ng ilang linggo. Ayan, hindi ganun kaganda yung mga laman natin, pero may mga natira pa naman na napakaganda, tulad nitong lettuce or angry lettuce. Ito palang lettuce na tinatawag natin. May nagsabi sa akin, "Sir, hindi pala lettuce lang ang pangalan niyan. Ang real or complete name ng lettuce ay angry lettuce." Kasi may ayun yung registered name niyan. Sabi ko, talaga. Pero ganun pa man, lettuce ang tawag ko sa kanya. Pero angry lettuce pala yung complete name niya. Ayan. So, ayun nga, pumunta sila dito kahapon. Sila Sir Buddy, pati yung kanyang team ng agribusiness how it works. At nag-conduct ng interview sa atin. At kahan ako, sanay na akong tulad nito mag-record. Hindi ko akalain na nakakapa pala talaga. Unang-una Sir Buddy yun, diba? Panood ko lang dati sa TV. Tapos ngayon, no, siya mag-i-interview sa'yo. Tapos isipin mo na lang, kung dito sa YouTube ko nanonood lang, mabibilang sa daliri ng paa o ng kamay. Diba? Doon medyo 100 or thousands or ibang mga video doon na talaga nagtre-trending ang daming views, no? Pero mo, isipin mo na lang may 100 na nanonood. Medyo nakakakaba na yun, lalo na kumbaga isipin pa lang di mo kilala yung mga tao, diba? Pero anyway, kasama yun sa ang naman talaga is to promote itong ating hobby na carnivorous plant. Kung iisipin natin, kahit marami ng cultivar and plants na binibenta sa market, yung community natin, kung ikukumpara sa ibang community ng gardening or agriculture, ay napakaliit. Talaga, pag-atomize, minuscule kumpara sa ibang hobby sa community nila. At ganun pa man, kumbaga, nag-agree ako, minabuti ko na
Kumbaga talaga i-grab yung opportunity na yun na ino-offer nila Sir Dom na i-connect ako kay Sir Wally. Na kasi, kumbaga ayun nga, no, di ba? At least ma-expose na meron tayong community na nag-aalaga tayo ng mga kakaibang halaman. At naiintindihan ko yung mga pakiramdam ng mga nakakabili at nag-aalaga nito. Kapag nag-aalaga ka, gusto mong hawakan, pakita na unique yung halaman. Kaya lang minsan, walang nakakakilala sa halaman. Diba? Kaya nga pag pinost mo at nakita nila na kumakain yung halaman, talagang very curious yung circle of friends mo. Diba? At minsan, sa mga collector na grabe yung collection, pero wala silang masyadong, hindi sila mahilig mag-post, no, sa social media. Ganun na lang yung kumbaga yung pagiging wala bang ibang maka-appreciate dun sa plants kundi yung nag-aalaga, which is hindi naman talaga masama, 'di ba, kung doon ka masaya, no? Pero kapag nakipagkwentuhan ka dun sa kapwa mo, may interest sa halaman na 'yan, kahit na magdamag hanggang umagahin kayo, pwede kayo magkwentuhan kasi bibihira yung makatagpo ka ng kapwa mo hobbyist. Dito lang sa GMA Cavite, dito sa lugar namin, siguro 2, 3, 4 kaming nag-aalaga ng carnivorous plant na alam ko. Tapos yung 2, 3 pa doon it's either bumili sa akin o yung iba binigyan ko lang kasi para lang kumbaga magkaroon rin sila ng interest, no? At nakatulong sa akin yun na meron akong connection sa kanila. Merong isa doon, si Sir Justin, dahil magaling siya mag-welding. Nung mag-uumpisa pa lang ako, wala akong patungan ng mga halaman ko. Siya yung gumawa nito. Itong patungan ko dito na hanggang ngayon nagagamit ko pa. More than 5 years niya na itong ginawa. Shoutout pala, Sir. Siguro kung mapapanood mo pa to kasi nasa ibang field na siya. So, ganun kakonti yung natin, kumbaga community natin sa carnivorous plant. Kaya hopefully, kahit na ako kung tama yung mga pinagsasabi ko doon, kinakabahan talaga ako sa nangyayaring interview kahapon. Pero ganun pa man, masaya ako na nakapunta sila dito. At nakapag-share din tayo ng ilang mga plants sa kanila. At kahit pa paano na-introduce natin ibang cultivar. Yung tanging na-share ko doon, yung mga cultivar na, kasi ang dami na ito kung isa-isain ko. So, kumuha lang ako ng isang green, isang red, isang red and green, tapos isang medyo rare ng konti na BFT. Yun lang. Tapos ilang Sanjus, Cephalotus, Helianthora, Bromeliads. Ayan, konting sharing. At sinare din natin doon na yung sphagnum moss. Ayan, kailangan din yun para makapag-alaga ka ng maayos. At yung tamang pag-aalaga, ayun talaga yung pinaka doon. So, hopefully, kapag napanood nyo yung video tandaan nyo na kabado ako doon, talagang pagpasensyahan nyo na. Pero happy kami na nakapunta sila dito. At sana kung ipagkakaloob, no, na makadalaw uli sila dito. At yung kayo rin, no, hopefully makadalaw kayo dito. At kung may ma-share ako na konting kaalaman, ma-share natin. May mga iba rin kasi na pumunta dito para i-check, no, kung paano talaga alagaan. Kasi sa totoo lang, yung iba talagang years na yung binilang sa pag-aalaga ng carnivorous plant. And sila kumbaga down, nagpi-failed sila, no? So dito sa atin hindi naman smooth sailing yung ating pag-aalaga. So many times na nagpi-fail rin tayo. Pero kapag matagal ka na, kikita mo na yung cycle ng plants. Na minsan kala mo failure, yung pala kailangan mo lang hintayin. Kasi yung pala nagdo-dormant lang, o kaya kailangan mo lang konting more misting or more drying period. So konting advice na may bibigay natin sa kanila, malaking bagay yun. Kasi dati talagang tinatago yung kaalaman dito, or napakailan lang yung nagsishare kasi nga busy yung mga tao na nag-aalaga nito. Busy bakit? Kasi mahal yung halaman. So yung karamihan na nakaka-avail nito,
yung may mga racket, may mga trabaho, may mga pinagkakaabalahan na nag-enable sa kanila na makabili ng mga expensive plans. So usually wala silang time makipag may time naman pero hindi palagi, tulad ngayon na may mga ilang tao na talagang dinedicate na nila yung buong, kumbaga, majority of their time sa pag-share ng knowledge about sa carnivorous plant. But anyway, hopefully ay mas lumaki pa yung community natin, maging healthy, at mas marami pa tayong mga carnivorous plant na maalagaan, lalo na yung mga local cultivar, dahil very limited or restricted to sa atin dahil kailangan ng mga permits, lalo na kahit nga ako na may permit na, hindi ko matouch yung mga local species na yan kasi nga hindi naman yan kasama talaga dun sa mga may permit ko na mga plants. Ang mga approved plants ko ay usually yung mga tissue culture talaga. Although may mga ilan akong local species na register before, like yung truncata, ventricosa, at yung iba pa ay na-register natin. So minabuti ko na mag-focus sa mga imported plants and hybrids para maiwasan yung magbigay pa ako ng mga karagdagan sa problema na iniisip yung mga nagre-regulate nito. Kapag may maayos na kalakaran, siguro magko-collect tayo nun. At kasi madaling alagaan yung mga local kapag alam mo kung paano. So yun lang, at sana mapanood nyo rin. I-share ko na lang sa yung link kapag uploaded na sa ating page. So yun lang, God bless and bye bye.